Attorney, when the lawyers of the Vice President uh, issued their entry of appearance ad cautelum, was that a consequence of the remand order issued by the Senate sitting as an impeachment court, number one? Number two, many lawyers like yourself believe that ang susunod na step nila would be either file a petition for dismissal or number two, question yung jurisdiction. How will this impact yung delay na maaaring makos nito sa proseso? Ayoko na pong sumagot bilang abogado dahil nami-misquote ako at nami-mislead ng media yung portion na sinasabi ko, no? Ganyan din po ang tanong sa akin nung sa press con at nami-misquote ako na parang nag-aabogado daw ako sa depensa. Yun po, kung ano po yung sabi ng mga ibang abogado, kung alam din po nila yon as a lawyer, baka po ako rin po abogado rin. Baka alam ko rin po, baka yun din po yung sagot. So, sabi ko nga po, pag gutom ang isang tao, 'di ba? Sasabihin mo, "Oh, gutom ka." Anong next step doon? Pwede kakain kapag gutom. So, sa aming mga abogado po, ganun din po, pag ganito ang final, alam na po namin halos kung ano yung susunod na ipa-file. So, hindi po yung pag-abogado sa isang party. Ito lamang po ay bilang base sa experience natin as a lawyer. As already corroborated by other lawyers in the different fields. Hindi naman kami nang away. I'm just protecting the dignity of the court. If there is any attack on the credibility of the court, as the spokesperson, I am also going to defend the credibility of the court. Kasi po, katulad ng sinabi ko dun sa press con, wala naman pong maidudulot na masira yung credibility ng korte. Tayong lahat po, kailangan maniwala tayo sa proseso. Maaaring hindi niyo po nirerespeto yung mga ilan o individual na mga senator judges, pero the institution itself po, kailangan marespeto yung institutional independence ng Senate as an impeachment court.